Yun, nandito na naman tayo sa market. Ito ang ating pamimilihin today. Chikwa po, yaw makchoy, 2 kati, tomato, 3 broccoli, 1 freshwater fish, frozen pork mince, tofu hard, sa balungdan. Ayan. Hola. Wow, mama na. Tomato, 3. Chikwa 2. Broccoli, 1. Liko. Ayan. Yaw makchoy next. Walang yaw makchoy doon maliliit. Ayaw ni amo nun maliliit mahal. Yaw makchoy 2 kati. Next natin is tofu hard. Ayan. Andito, ganito ang buhay. DH. Tofu hard. Tofu. Ayan, yung ito. Oh, yan ang tofu hard. Ito na siya, day. Day, parang gusto ko bumili ng damit ko pang bahay, day. Dami ko ng ano. Hindi alam ni nanay saan dumaan. Gusto ko bumili ng damit. Dito na tayo sa frozen pork, day. Knock! Ang pangit ang ilaw dito. Knock! Minced pork. Next natin ay sa balungdan. Sa balungdan 80. 80. Ang bilis nila kunin. Ito yun, day, minced fish. Hi everyone! Welcome back again sa my channel. This is Darwana Vlog. So, papunta na naman tayo ng market, day. So, ayan. Nabalitaan nyo na ba yung Pinay na ayun nga, kinitil yung sariling buhay. She is 27 years old. Lamang, single mother at day, may 2 anak. Maliliit pa yung anak niya. Tapos, alam nyo ba, day, na-stalk ko nga din yung FB niya. Makikita mo doon sa mga reels niya, hindi mo talaga aakalain na hahantong sa ganun. No? Kasi masayahin, fashionista, basta hindi, kumbaga, hindi siya nag-share ng, may isa siyang post doon a week ago, na sabi niya doon, hindi daw niya kailangan i-share yung mga nararamdaman niya, nararanasan niya sa ibang tao kasi alam niya na hindi lahat makakaintindi sa kanya. Alam mo yun, kahit ano daw pakisama mo, may masasabi pa rin sila sa'yo. Sabi niya ganun doon sa post. Sad but true, disappointed, sabi niya. So, totoo naman talaga yun. So, ayan. Tapos na tayo mag-market, guys. So, tips na lang, no? Sa mga dumadaan ng ganito. Paano ko ba nalalagpasan yung mga ganitong sitwasyon? Siya kasi, yun sa post nga niya, ayaw niya i-share sa iba. So, siguro, yung masaya lang na side, yung nakikita ng mga kaibigan niya, ng mga tao sa paligid niya. Pero, sa loob-loob niya, durog na siya. Kumbaga, feeling niya, alone lang siya. So, ako hindi ko ginagawa yung ganun kasi bibigay ka talaga, day. Yun, ako, pag nai-stress ako, tulad niya, nabudol. Kasi hindi yan nawawala sa isip ko. Sinasabi ko talaga, kinikwento ko kahit yung alam niyo yun, kahit di ko kakilala, nakausap ko sa daan, naikikwento ko. At least nailalabas ko, tapos nagbibigay sila ng opinion. So, nare-release mo ba yung nasa loob mo ba? Yun, ganun ang ginagawa ko kasi pag dito ka talaga sa abroad, ay, sarili mo lang din talaga ang kakampi mo. Na paano mo malabanan yung ganitong mga sitwasyon na akala mo hindi naman natin alam yung
totoong rason kung bakit nagawa ng ating kababayan na ganon. Nasabi doon ay karelasyon daw. Pero about doon sa disappointment niya, siguro isang circle of friends, mga ganyan. Kasi about sa pakikisama eh. So ako, nakikita nyo naman kasi itong video ko is about sa daily life ko dito sa abroad bilang OFW, bilang first timer na halos din wala akong kakilala through my YouTube. Yan, nagkakaroon ako ng friends pero mostly hindi talaga ako kumbaga, hindi ako sulit sa groupings na yung friendship na ganyan. Isa, dalawa, yan ako. Bihira pa kasi hindi tumatagal. Siguro dahil kuripot ako. Pero basta ganun ako eh. Hindi ko nga, minsan hindi ko din maintindihan yung sarili ko. Bakit loner ako. Yung mas gusto kong mapag-isa. Mas masaya ako mapag-isa. Kasi pag grupo kayo, ang dami mong papakisamahan. At kahit anong bait mo nga, meron pa rin silang masasabi sa'yo. So kung isa, dalawa lang at alam mong totoo sa'yo. So ako pag may mga pinagdadaanan ako, yan. Andyan sila. Yung mga subscriber ko lang din, si Ate Jen. Ayan, thank you Ate Jen kasi yung napagdaanan ko yung mga payo mo nung linggo sa akin na i-apply ko. Sabi niya kasi, Day, pag nakipag-usap ka sa asawa mo, wag mo. Ako kasi Day, pag galit, naiiyak ako. Kaya, kumbaga, hindi ako kapanipaniwalang galit. Kasi naiiyak ako eh. So, ganun ang ginawa ko. Sinunod ko yung payo ni Ate Jen na kausapin mo yung asawa mo na hindi ka umiiyak din. Kung ano ang sinabi mo, panindigan mo. So, yun na nga ang ginawa ko. Parang umifik naman. Kaya, sinishare ko din talaga. Kaya hindi siguro, ewan ko ba't naisip ko din yung gano'n. Ang hirap guys, ang hirap talaga. Ito yung pinakakalaban talaga natin. Bilang, kahit naman siguro hindi tayo OFW, nakakaranas tayo ng ganito kahirap na sitwasyon. Pero, may mga anak eh. Isipin yung mga anak dahil kawawa eh. Mga bata talaga yung kawawa dahil. Ako naisip ko din yung mga anak ko. Hindi na nga ganun ka, yung asawa ko, pasaway pa nga asawa ko, tapos ganun ang gagawin ko. Lalong kawawa yung mga anak ko. So, ayun, thank you Lord kahit hindi ako, di ba sabi sa kung nademonyuhan daw, baka natuloy, o diba? Ang pangit talaga yun. Parang ayaw ko nga i-share. Ewan ko ba? So, ayan lamang for today's video, Day. Para sa ating mga OFW, laban lang, Day. Andyan si Lord, lagi may magandang plano para sa atin. Para sa ating lahat. So, kasalanan din yung kitilin ng sarili nating buhay. So, ayan lang for today's video. Don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye.